Political Psychology Episode 12, Political Epalism, kapag ang narcissism ang totoong makinarya. Diretso na tayo. Sa nakalipas na episode, nakita natin kung paano ang political epalism ay hindi simpleng kakulangan sa asal, kundi ito'y isang pattern ng pag-uugali sa kapangyarihan. Ngayon, lalaliman pa natin ito ng kaunti. Dahil may isang ugat na paulit-ulit na lumilitaw sa likod ng pagiging epal. At yan ang narcissism. Ano ba ang narcissism? Sa simpleng paliwanag, ang narcissism ay isang malalim na pangangailangan sa paghanga at atensyon para makaramdam ng halaga ang sarili. Oo, paghanga at atensyon para mabigyan ng kabuluhan ang kanyang existence. Hindi ito agad ibig sabihin na masama siyang tao. Pero may malinaw na pattern. Una, malakas ang pangangailangan sa papuri. Pangalawa, hirap tumanggap ng kritisismo balat sibuyas. Pangatlo, madaling masaktan ng ego. Pangapat, madalas ginagawang salamin ang ibang tao para maramdaman ang sariling kahalagahan. Sa psychology, malinaw ito. Ang narcissism ay hindi sobra-sobrang tiwala sa sarili. Sa halip, ito ay marupok na ego na kailangang laging pinapatunayan, pinapakain. Paano ito nagiging political epalism? Kapag ang isang narcissistic pattern ay napunta sa politika, may kakaibang nangyayari. Ang atensyon ay nagiging currency ng kapangyarihan. Yun lang ang kanyang hinahanap. Atensyon. Hindi na mahalaga kung may solusyon ba, may sistema ba, may pangmatagalang epekto ba. Ang mahalaga ay nakikita siya, naririnig, pinupuri, pinag-uusapan, at nagtitrending. Kaya lumilitaw ang political epal na laging may press con kahit walang laman ng sinasabi. Laging may opinyon kahit wala sa saklaw. Laging nasa gitna kahit hindi kailangan at laging bida kahit may mas karapat dapat magsalita. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil kailangan ng atensyon, kundi atensyon bilang adiksyon. Dito ngayon nagtatagpo ang epalism at narcissism. Ang atensyon ay nagiging addiction-like craving. Halimbawa, kapag may camera, may sigla. Kapag may mikropono, may tapang. Kapag walang atensyon, kinakabahan. Kaya ang katahimikan ay nakakatakot para dun sa politikong merong narcissistic behavior. Ang pag-urong ay parang pagkawala ng sarili para sa isang political narcissist. Kung hindi ako napapansin, parang wala ako. Yan ang nasa isip niya. Bakit delikado ito sa publiko? Dahil ang sistemang pinapatakbo ng narcissism ay hindi nakatuon sa resulta. Ito'y nakatuon sa imahe, sa drama, sa eksena, emosyon. Kaya, mas mahalaga ang speech kaysa serbisyo. Mas mahalaga ang camera kaysa trabaho. Mas mahalaga ang papuri kaysa katotohanan. At dito, nagiging structural na ang problema at ang epalism ay nahuhubog bilang isang matinding kalagayan na embed doon sa kaisipan ng politiko. Hindi lamang ito nakakairita. Nakakaubos siya ng oras, atensyon at tiwala ng publiko. Isang mahalagang linya na dapat natin tandaan. Ang tunay na leader, hindi gutom sa papuri. Hindi abala sa responsibilidad. At ang politikong adik sa atensyon ay madalas walang panahon para sa totoong trabaho. Pangwakas, ang political epalism ay hindi aksidente. Ito'y madalas bunga ng narcissistic na makina na pinapagana ng kamera,
social media, at kultura ng instant visibility, instant appreciation. At habang hindi natin ito nakikilala, patuloy natin itong napapalakas. Sa susunod na episode, pag-uusapan naman natin kung paano nakakahawa ang epalism at paano ito unti-unti nagiging normal sa buong sistema. Ito ang political psychology at tandaan, hindi lahat ng maingay ay may halaga at hindi lahat ng tahimik ay walang ginagawa.